Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Isa na namang kwento ng buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kasaysayan ni Erning. Isa akong biyuto. Alak ang nagpapatakbo ng aking araw. Yun ay buhat ng pumanaw sa isang sakula si Norma at ang aming anak. 20 taon na ang nakalilipas. Pakinggan po ninyo ang aking paglalaan. Erning, mangon ka na riyan. Dana almusal mo. Sakit ng ulo ko, Nay. Paano? Lasing na lasing ka na naman kagabi. Ay, no. Ako naman, anak. Kailan mo ba iiwan yung alak? Abay, magkakasakit ka na sa ginagawa mong yan. Pati trabaho mo, napapabayaan mo na. Kaya tuloy, ayun, inalis ka ng pamilyang pinagtatrabahuhan mo. Nay, sa pamamagitan ng alak, nalilimutan ko ang sakit na nararamdaman ko. Anak, matagal nang patay ang iyong mag-ina. Dapat tanggapin mo na yon ang maluwag sa iyong dibdib. Hindi ko pa rin makaya, Nay. At tanging alak lang ang nagbibigay lakas sa akin. Para matagalan ko pa mabuhay. Kaya pakiusap po. Hayaan niyo na lang ako. Erning, panalo na naman ang alak at pulutang dala mo ah. Ay, siyempre naman, Lope. Dito na nga lang ako sumasama. Bibili pa ba ako ng pangit? Ano? Oo. Puro paglalasing na lamang yung inaatupag eh. Ay, sayang. Siya pa naman ang gusto kong maglabas ng jeep ko. Dahil alam ko, mabait at mapagkakatiwalaan siya. Ako man ay nanghihinayang din niya sa anak ko. Kung sino kasama nila. Ne. Nasaan ang mga magulang niyo, ha? Bakit diyan kayo natutulog sa kariton? Sila nga, kumain ka na. Salamat po. Alam nyo, ngayon lang uli ako nakakain ng ganito. Talaga? Opo. Kasi po mula nung mamatay si na inay at itay, naging palaboy na po kami ni Biboy sa kalye. Wala ba kayong kamag-anak na pwedeng kumupkup sa inyo? Wala po. Wala po kaming nakilalang kapatid ng mga magulang namin. Salamat nga po pala sa pagtulong niyo sa amin, Mang Erning. Dahil sa inyo, gumaling yung kapatid ko. Kung wala din lang kayong matutuluyan, dumito na lang kayo. Oo, total, kaming dalawa lang naman ni inay dito sa bahay. Ay, nakakahiya naman po sa inyo. Huwag ka lang mahiya. Masaya kami ni inay na makasama kayo. Lalo na ako. Totoo yun, Libay. Hindi mo na itatanong ha. Mula nang mamatay sa aksidente ang mag-ina nitong si Erning, naging malungkot na ang bahay na ito. Oh. Kaya masaya kami kung makakasama kayo. Gusto mo maging driver ng bago kong jeep, Erning? Ay, sana ho, Mangintoy. Nabalitaan ko sa mga kapitbahay namin na naghahanap daw kayo ng driver para doon. Ang totoo nagpunta ako sa inyo. Mga 2 linggo na nakalilipas. Ihalo ko sana sa iyo na ilabas mo ang bago kong jeep. Oh. Kaya lang, sabi ng nanay mo, lagi ka raw puyat at naglalasing. Ay, hindi na ho ngayon, Mangintoy. Kailangan ko na ho magtrabaho. Bigla yata ang pagbabago mo. May 2 bata po kasi na kinupkup kami ni inay. Mga ulilang lubos sila. Gusto ko po silang tulungan na magkaroon ng magandang kinabukasan. Maganda naman pala ang hangarin mo. Ay, sige. Ikaw na magiging driver nitong bago kong jeep.
Magandang umaga ho, Aling Nelia. Oy, Lope, napasyal ka. Nariyan ho ba kaibigan ko? Mahigit sa linggo ko na siyang hindi nakikita eh. May sakit ho ba siya? Wala. Hindi mo na siya nakakasama dahil ipinapasada na niya ang jeep ni Intoy. Oh, nagtatrabaho na uli si Erning? Bakit? Nagbalik ang sigla ng aking anak. Mula nang matagpuan niya sa kalye ang magkapatid na Libay at Biboy. Ba, pumayag kayo na kupkupin niyo yun? Permanenteng pakainin? Lope, mga ulilan lubos na sila. At saka hindi masamang tumulong sa kapwa. Lalo na sa mga batang kapuspalad. O makabibigat lang sila sa inyo. Ay, hindi ah. Sumaya nga ulit ang bahay namin na dumating sila. At si Erning ko, naku, muling nagkaroon ng sigla ang buhay niya. Alam mo, pakiramdam ko, Lope, biyaya talaga ng Diyos sa amin sina Libay at Biboy. Tapos na nating linisin itong bahay, ate. Ang ganda! Oo, pati yung mga tanim nating gulay. Ang ganda tignan. Malulusog. Oo. May sasawag na si Lola Nelia sa mga lulutuin niya. Ate, sana huwag na tayong paalisin dito ni na Tatay Erning at Lola Nelia, no? Oo, yun nga din gusto ko, Biboy. Ayoko na kasing lumabay ulit tayo. Kaya magpakabait tayo. Lagi natin silang tulungan at pasayahin. Para hindi na nila tayo paalisin dito. Ipagpray din natin kay God, ate. Di ba? Sabi ni Tatay Erning, kapag nagpapray kay God, sinasagot niya. Gawin din natin yun, ate. Oh, Erning, Nay, dumating ka na pala. Ang dami mong dala. opo. Ito pong isang supot para sa inyo. Ah, talaga? Ano ba ito? Ay, tingnan niyo po. Ay, Yan. duster! Magandang mga duster. Anak, salamat ha. Naalala mo akong bilhan. Para hula tayo meron. Bumili rin po ako ng damit para sa akin eh. At ito naman ng 2 supot para kina Libay at Biboy. Napalapit na talaga sa'yo ang magkapatid, ano? Opo, Inay. Mababait sila. Magagalang. Hindi po sila mahirap mahalin. Tama ka, anak. Alam mo, minsan, narinig ko yung panalangin nila. Naku, naantig ang puso ko. Ano pong narinig niyo? Ipinakikiusap nila sa Diyos na sana huwag na natin silang paalisin dito. Tatay Erning, meron daw po kayong sasabihin sa amin ni Biboy. Sabi ni Lola Nelia. Oo, Libay. Sige, maupo kayo. Oh, ano pong sasabihin niyo sa amin, Tatay Erning? Paalisin niyo na po ba kami dito? Ano? Sana naman po, huwag na lang. Masaya na po kasi kami dito eh. Malulungkot po kami pag napalayo pa po sa inyo. Ayaw na rin po namin lumabay uli. Dahil po sa inyo, parang nagkaroon po kami ng bagong pamilya. Tatay Ernie, huwag niyo na lang po kaming paalisin. Kahit kami na po gumawa ng lahat dito sa bahay niyo, okay lang po yun. Lagi rin po kami magpapakabait. Hayaan niyo lang po kami makasama kayo. Huwag kayong umiyak. Hindi ko naman sinabing paalisin ko na kayo rito ah. Kaya ako kayo kinakausap ngayon. Para sabihin sa inyong dalawa, ha? Na ipa-enroll ko kayo sa pasukan. Mag-aaral kayo ulit. Totoo po? Totoo. Kaya huwag na kayong umiyak, ha? Salamat po, Tatay Ernie! Marami po salamat.
niyo, lang dumating kayo, napuna ng malaking kakulangan sa aking buhay. Naging masigla uli ako. At nagkaroon ng direksyon ang buhay ko. Kaya magsisikap ako para sa inyo. Promise po, tatay. Mamahalin po namin kayo. Mag-aaral po kami mabuti at maglilingkod sa inyo habang buhay! Tinupad naman ng mga bata ang kanilang pangako. Pawang tuwa at kaligayahan ang ipinanasap nila sa amin ni Inay habang sila'y nag-aaral. Kapwa na may pamilya ngayon, sina Libay at Biboy. At sila na ngayon ang lumilingap sa amin ni Inay. Ako po si Erning, isang ama. At ito ang aking buhay. Kung minsan, kaya may nawawala ay upang bigyang puwang ang bagay na darating na siya namang magbibigay ng maligayang buhay sa atin. Mga nagsiganap, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, at June Martin Legaspi sa papel na Erning. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Marinig natin ang kwento ni Marjorie at ng kanyang naudlot na kasal. Matagal na kaming magkasintahan ni Martin at pareho na rin na kaming nasa tamang edad upang bumuo ng sariling pamilya. Ramdam kong mahal niya ako, gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, mayroon akong napapansing kakaiba sa kanya. Ano ba? Teka lang, Marge. Bakit? May ka-text ako. Sandali. Ano ba naman yan? Kaya nga tayo nag-out of town. Pagkatapos ngayon, trabaho pa rin ang inaatupag mo. Pasensya ka na. Hindi ko pwedeng hindi sagutin to. Kliyente ito eh. Paano naman ako? 2 gabi na tayo dito sa resort. Pero hindi naman buo yung attention mo sa akin. Sorry na. Mamaya, tapusin ko lang pag-uusap namin nitong kliyente ko. Ewan ko sa'yo. Matutulog na lang ako. Marge, hindi mo ba ako nauunawaan? Palagi na lang kasing ganito eh. Gusto ko naman bigyan mo ako ng undivided attention. 5 taon na tayo magkarelasyon at ginagawa kong lahat para kahit papaano magkaroon ng something new sa relasyon natin. Kasi ayokong may isa sa atin na mabore o kaya ma-fall out of love. Kaya sana naman, mag-effort ka rin. Hindi yung ako na lang palagi. Kayo? Bakit ba hindi pa kayo nagpapakasal? Pareho naman kayo may stable job. Christy, kung ako lang talaga, matagal na akong nag-propose. Kaya lang, hindi naman gawain ng babae yun. Minsan nga parang ako na lang palagi yung nag-first move sa aming dalawa. Baka naman may ginagawang kababalaghan yan si Martin. Tingin mo? Tingin ko wala naman. Mararamdaman mo naman kasi kung niloloko ka ng partner mo. Tiwala naman ako kay Martin na hindi niya yun gagawin. Yun nga lang, siguro dahil sa matagal na kami, kaya kulang na rin yung effort niya para sa relasyon.
Hindi na gaya nung mga una naming taon. Alam mo, kailangan na talaga ninyong dalhin sa next level ang relationship nyo, Marjorie. Pero, paano, Christy? Primo, Oh, paano mo nasabing si Casey na ang the one mo? ang naalala ko, tinanong ko lang ang sarili ko noon kung kaya ko bang tumanda na hindi si Casey kasama. Ang sagot ko, hindi. Kaya pinakasalan ko siya. Hindi ka ba nagsisi? Baliw ka ba? Bakit ako magsisisi? Heto nga't buntis na naman siya Ano? Buntis na naman si Casey. Oo, pangatlo na to. Taon-taon naman yata ang pagbubuntis niya. 5 nga ang gusto niyang maging anak 5? Oo, Ang dami. gusto namin ng malaking pamilya. Bakit ba? Nagpaplano ka na bang pakasalan si Marjorie? Ewan ko. Parang hindi ako sigurado sa nararamdaman ko sa kanya. Ano? Naku, Martin, umayos ka. 5 taon na kayo. Huwag na huwag mo sasaktan si Marjorie. Baka nakakalimutan mo, may kapatid yung martial artist. Mabubugbog ka, pare. O Martin, tikman mo to. Salamat, tita. Alam ni Mama na paborito mo ang crispy pata. Kaya nagluto kanina nung malaman na papunta ka rito. Sarap. Talaga? Sabi ko naman kasi sa'yo, punta ka lagi rito sa bahay. Ay, siya nga pala, Martin. Ano yung Kuya Bado? Balita ko, na-promote ka. Ay, ano ba yan, kuya? Nung isang buwan pa, hindi ka na sa balita. Uy, ngayon ko lang na-tsempuhan itong si Martin Oo, Kuya. Na-promote ako. Bay, okay. So, kailan mo na pakakasalan ng kapatid ko? Kuya, Si Badong kasi tingnan mo. Bakit? Nabulunan tuloy si Martin. Nagulat sa iyo O Martin, inom ka ng tubig. Salamat po. Saan ba naman tayo pupunta, no? Kayo, saan pa kayo papunta? Hindi ba sa simbahan? Bakit pinatatagal niyo pa kasi? Kuya, O ano? Kaya mo bang pakasalan ng kapatid ko? opo. Sumagot. Ayan. Pakakasalan ko si Marjorie. Martin. Mabuti pa. Formal ko nang hingi ng kamay niya sa inyo ngayon. Martin? Talaga ba? Martin? Pakakasal ka ba sa akin? Oh, syempre. Yun naman pala di tapos ang kaso, tapos ang usapan. To follow na lang ang engagement ring, ha, Martin? Oo, Kuya. Oo. Tingnan mo. Kahapon niya lang binili itong singsing. Nasilo na siya ni Kuya kasi bigla siya tinanong. Shucks! This is it, friend! Ang pinakahihintay mong pangyayari sa buhay mo. Si Kuya kasi, hindi tuloy romantic yung proposal ni Martin. Napaka-epic. Tinanong niya ako kung papakasal ako sa kanya habang hawak-hawak niya ang isang pirasong crispy pata. Talaga? Oo, pero ayos na to. Isang mahalaga, ikakasal na kami. Magkakaroon na ako ng pamilya, Christy. Kaya ikaw, maghanap ka na rin ng jowa. Nako, saka na ako maghahanap ng mapapangasawa kapag kasal ka na. Kasi alam ko magiging busy tayo sa preparation mo sa wedding. Ay, naku, totoo. Hoy, Martin, Pa? kanina mo pa tinititigan yung isang lalaki Baka mapansin ka, masasapakan yan. Nakatingin ba ako sa kanya? Hindi ko napansin. Ang titig mo pa naman iba.
Paano iba? Parang may bahid ng pagnanasa eh. Ano? Totoo nga, hindi ako nagbibiro. Ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. Oh, teka lang, hoy! Martin! Hintayin mo ako, hoy! Ano pa nangyayari sa akin? Bakit ganito nararamdaman ko? Martin, my love. Oh. Marge. Oh. Bakit nakasuot ka lang ng ganyan? Sinadya ko talagang suotin ito para ipakita sa iyo ang bago kong biling nighties. Ayos ba? Oh. Ayos naman. Magbis ka na. Ha? Bakit ako magbibihis? Huhubarin ko lang naman ito. Ha? Martin. Teka. Ah? Bakit mo ako tinulak? Sorry. Sorry, Marge. Kasi, Kung ayaw mo magsabi ka, sorry, nabigla kasi ako eh. uuwi na lang ako. Marge! Marge! Sandali! Ano ba nangyayari sa akin? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Hindi pa rin kayo nag-uusap? Gano'n nakatagal? Mag-iisang linggo na. Lah, bakit? Hindi siya nagtitext sa akin eh. Kaya hindi rin ako nagme-message sa kanya. Ngayon pa talaga kayo nag-away ng ganito, ha? Kung kailan nagpaplano na kayo magpakasal? Ay, ewan ko ba, Christy? Parang may kakaiba akong napapansin kay Martin eh. Pero, ewan, hindi ko maipaliwanag kung ano yun. Ang mabuti pa, ikaw na mag-initiate. Lunukin mo ng pride mo. Kailangan ninyong mag-usap ng masinsinan. Kaya lang natatakot ako. Natatakot ako, Christy. Ako na sanang pupunta sa inyo eh. Kung di ka tumawag. Marge, sorry. Sorry. Bakit ka nagsusorry? Sorry talaga, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na mangyayari ito. Ano ba ito, Martin? I-cancel natin ang wedding. Ha? Bakit? Maghiwalay na tayo. Ano? Anong sinabi mo? Bakit tayo maghihiwalay? Hindi, ayoko. Hindi ako ang karapat-dapat sa'yo. Hindi ako. Anong sinasabi mo? Bakit? Meron ka na bang ibang nagugustuhan? Did you cheat on me? Hindi. Walang iba. Ako may problema. Anong problema? Marge, kasi Ano? Sabihin mo, para maunawaan ko. pakiramdam ko, hindi na babae ang gusto ko. Hindi na babae ang... Sinasabi mong bakla ka? Oh my God. No, hindi pwede, Martin. Hindi! Lalaki ka! Sorry, Marge. Pero matagal na. Matagal ko na ito nararamdaman. Parang nag-iiba ang interes ko. Kaya inobserbahan ko ang sarili ko. Hindi ko alam kung paano ito naging ganito. Pero ayokong pakasalan ka na half-hearted ako. Ayoko saktan ka. Mahal kita, alam mo yan. O sana sinabi mo na lang na may ibang
napakababae o iba nagugustuhan. Mas matatanggap ko pa yun. Pero ito... Sorry. Oh my God. Mas patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Uy, bakit ba kasi? Ano ba nangyari sa inyo ni Martin? Marjorie, Ma, kuya, oh, hayaan niyo na muna siya. ano yan? Hindi ako papayag na gawin niya sa ito. Nag-propose siya sa'yo pagkatapos bigla ka niyang iiwan sa ere? Nagpaalam naman siya ng maayos. Kinausap naman niya ako ng maayos. Kahit na. Ano ba kasi ang dahilan, ha? Sa akin na lang yun, ma. Pero hindi niya ako niloko. Oh! Yun lang masasabi ko. Hindi niya ako pinagpalit sa iba. Eh kung gano'n, ano ang dahilan? Kuya, sana nga niloko niya na lang ako kaysa ganito. Ang hirap tanggapin. Siya, tama na. Kung ayaw mo sabihin, sige. Umiyak ka muna ng umiyak. Hahayaan ka na namin. Basta humanda siya sa akin. Kapag nagkita kami, babalian ko siya ng buto. Aalis muna ako rito, Marge. Saan ka pupunta? Sa malayo. Susubukin ko rin magpatingin sa psychologist. Kailangan ko ng professional help para sa sitwasyon kong to. Aayusin ko ang buhay ko. Aayusin ko muna ang sarili ko. At sana, Marge, sana narito ko pa pag dumating ang panahon na sigurado na ako sa identity ko. Sa panahon na hindi ako magtatanong sa salamin kung ano ako at kung ano ang gusto ko. Nang sinabi ni Martin na hindi na babae ang interest niya, parang nanliit ako. Pero kinalaunan, na-appreciate ko ang honesty niya. Alam kong mahirap din para sa kanyang tanggapin ang nangyayaring pagbabago sa kanyang sarili. Pero hindi siya nag-atubiling sabihin sa akin ang katotohanan. 1 taon na mula nang umalis siya. Bagamat ayokong umasa na may tutuloy pa ang aming naudlot na kwento. Pero araw-araw, natatagpuan ko ang sarili kong naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ako po si Marjorie at ito ang aking buhay. Sa mundong punong-puno ng kasinungalingan, piliin sana nating magsabi ng katotohanan kahit gaano man ito kasakit at mahirap tanggapin. Mga nagsiganap: Janelle Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, June Martin Legaspi at Rosana Villegas sa papel na Marjorie. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Ngayong araw na ito, maririnig natin ang testimonya ni Kate
at ng kanyang mga pinagdaanan bilang panganay at breadwinner ng pamilya. Dito sa Pilipinas, nasa kultura na natin na ang panganay o sino man sa mga anak ay kailangan makahanap ng magandang trabaho upang matustusan ang kanyang pamilya. Nakaugalian na natin na upang masuklian ang mga sakripisyo ng ating mga magulang sa pagpapaaral sa atin, kapag nakapagtapos tayo, nakaatang na sa ating balikat ang responsibilidad na mag-provide para sa pamilya. Bagamat hindi naman ito mali, ngunit minsan naaabuso ang breadwinner kagaya ng aking naranasan. La 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 la. Mukhang maganda ang gising mo, ah. O, siyempre, nakabayad na ako sa tubig, kuryente, pati sa internet. At nakapamalengke na rin ako. Oh, oo nga pala. Oh. Payday kahapon ni Kate. Baka naman may tira pa riyan. Ay, ano kung may tira? Hiram sana ako ng 500. Para saan? Para ilibre mo na naman ang alak yung mga kumpare mo. May bibilhin ako. May bibilhin din ako, kaya tigil-tigilan mo ako dyan. Ang damot mo, ah. O bakit? Sa'yo ba ang perang yan? Pera yan ni Kate. Kaya nga, pera to ni Kate, ay binigay niya sa akin. Kung pagdamutan mo ako ng pera para bang ikaw ang nagsakripisyo na paaralin si Kate, ah. Pera ko ang pinantustos sa pag-aaral niya. Nagtiis ako sa barko para kitain ang perang yaon. Kung gusto mo pala na palagi may pera, di sana hindi ka tumigil sa pagtatrabaho. Nang makapagtapos si Kate, hindi ka na sumampa uli sa barko. Wala ka nang ibang ginawa kundi himasin niyang bundat mong tiyan, kaya lalong lumalaki. O bakit ikaw? Wala ka na rin ginagawa ngayon, ah, kundi magbunga nga maghapon at makichismisa sa mga kumari mong daig pa ang CCTV. Nakikita lahat ng nangyayari sa barangay. Pa! Ano ba yan? Aga-aga, nagtataasan naman kayo ng boses. Ito kasi mama mo, humihingi na naman ng pera. Pang-inom siguro. Itong mama mo, kung pagdamutan ako ng pera, akala mo kanya. Ano ba? Hindi ba kayo nagsasawa? Palagi na lang ganyan ang linya ninyong dalawa. Buti sana kung nakatira tayo sa gitna ng bundok. Nasa syudad tayo. Ayan o, isang di pa lang. Bahay na ni na Aling Melba. Sa harapan may bahay pang isa. Sa kaliwa meron pa. Dinig ng 3 pamilya ang pagtatalo nyo. Di ba kayo nahihiya? Aga-aga, perang pinagtatalunan nyo. Tama na sabi! Ano? Wala na namang natira sa sweldo mo? Kate, akala ko ba gusto mo nang magpakasal tayo? Kung gusto mong talagang bumuo ng pamilya, sana tumigil ka na sa labis na pagsuporta mo sa pamilya. Kate, 30 anyos ka na at isa pa, 2 na lang sa mga kapatid mo nag-aaral. Si Rika may trabaho na rin. Hindi pa naman kaya ni Rika na tustusan ng lahat ng pangangailangan sa bahay. Kakarampot naman yung sweldo nun. Hindi pa regular sa trabaho niya. Paano tayo? Ilang taon na mula lang mag-propose ako. Pero hanggang ngayon, engagement ring pa rin ang suot natin. Romel, konting panahon pa, please. Ito lang masasabi ko sa iyo, Kate. Kapag hindi mo nagawang bitiwan ang pagiging breadwinner mo, kahit mag-asawa na tayo, tiyak sa'yo pa rin aasa ang pamilya mo. Kaya ngayon pa lang, magdesisyon ka na. $3,000? Miggy? Oo, ate. Isang buwan naman ang allowance yan ah. Gusto ko kasi original, ate. Nakakaya kapag nakita ko ng mga kaklase ko na imitation lang ang sapatos ko. Miggy, alam mo ba nung ako nag-aaral sa kolehiyo,
Seaman si Papa noon, ha? Oh. Pero hindi ako nakasuot ng sapatos na 1,000 ang halaga. Ang pinakamahal ko na yata nasuot, 500 pesos na sapatos na ginamit ko mula first year hanggang 4th year. Iba naman nun, ate. Ang sabihin mo, masyado kang pabida. Nagpapadala ka sa peer pressure. Pambihira naman. Oh, ayan, 1,000 yan. Pap, ano naman? Bumili ka ng maayos na sapatos na kahit hindi branded, matibay. Okay. Baka naman pwedeng dagdagan mo muna. Ma? Mainam naman kasi ko original. Kasi matagal masira. Yun. Hindi may. Kahit buy one take one ang sapatos mo, kung maingat ka, hindi ka agad yan masisira. Sige na, dagdagan mo na muna. Babayaran ko na lang. Saan naman kayo kukuha ng pambayad? May pautang ako konting halaga. Kapag nakuha ko yung tubo nun, di babayad ko sa'yo yun. Ay, nako. Kaya spoiled tong si Miggy kasi palagi ninyo pinagbibigyan ng luho eh. Diyos ko, kami nga ni Rika, hindi nakaranas ng mga kaartihang ganyan. Abay, iba naman kayo noon. Iba ang sitwasyon natin noon. Tsaka isa pa, gusto mo bang iparanas kay Miggy at sa bunso nyo ang hirap na pinagdaanan natin noon? Oo! Hey! Kung hindi sa hirap na dinanas natin noon, hindi sana ako matututong magsikap. Hindi ko sana matututuhang pahalagahan ang bawat sentimong kinikita ko ngayon. Eh, ikaw, Miggy, ha? Ano bang natutunan mo ngayon? Humingi ng humingi. Ano akala mo sa akin? Palagi may supply ng pera? Ate, pasensyahan mo na si Mama. Sama-sama talaga ng loob ko, Rika. Ay, Lahat na lang iniaasa nila sa akin. Sa'yo. Alam mo bang nag-aaway na kami ni Romel kasi hindi kami makaipon ng maayos para sa kasal namin? Kasi napupunta na lang lahat dito sa bahay. pasensya ka na ate. Hindi pa ako nakakatulong ng maayos. Eh, hindi mo naman kasalanan to eh. Sa totoo lang, hindi naman responsibilidad ng anak na buhayin ang pamilya niya. Pero ginagawa ko to dahil gusto ko makatulong at ibalik kahit konti man lang yung mga pagsasakripisyo nila na mapalaki at mapagtapos tayo. Kaya lang, minsan parang sobra naman eh. Nakakapagod na. Gusto ko na rin mabumuo ng sarili kong pamilya. Pero paano kung ganito? Nakatali ako sa ganitong responsibilidad. Kate, bakit ito lang? Mula ngayon, Ma, ganyan na lang ang ilalaan kong budget para dito sa bahay. Ano? Paano ipang-araw-araw nating gastusin? Pasensya na kayo. Kapag ibinigay ko na ibinigay sa inyong mahigit 50% na sweldo ko, hindi naman ako makakaipon. Wala pong matitira sa akin. Kailangan ko na rin pagtuunan ng pansin ang sarili kong plano. Alam mo ha, nung isang araw ko pa napapansin yan, na parang nagiging mahigpit ka pagdating sa pera. Pati si Miggy, napagbuntunan mo. Bakit? Nagmamalaki ka na ba? Palibhasa, ikaw to may malaking kinikita sa pamilyang ito. Wala kang utang na loob. Binihisan ka namin, pinag-aral, pinakain. Walang utang na loob, Ma. Dahil lamang gusto kong gawing priority ang sarili kong kinabukasan. Wala na akong utang na loob. Pinalaki niyo ba ako para sa huli singilin ang lahat na ibinigay niyo sa akin? Ganito ba talaga maging isang mabuting magulang? At bakit? Ganyan ba ang ugali ng isang mabuting anak? Ang pabayaan ng pamilya bumuhay sa kanya? Hindi ko sinabing pababayaan ko kayo, Ma! Ang sabi ko, kailangan ko na rin pagtuunan ng pansin. Pareho lang yon! Ano nangyayari dito? Ito walang utang na loob mo, anak. Nagmamagaling na. Akala mo kung sino na. Nagkaroon lang ng magandang trabaho. Akala mo. Kate,
Kaya sige na. Umalis ka na. Ako na ang bahala sa mama mo. Malamok dito. Pumasok ka na sa kwarto mo. Mamaya na po, Pa. Ay, nako. Pagpasensyahan mo na ang mama mo. Nag-aalala lang yun. Siyempre, hindi niya alam kung saan kukuha ng pandagdag para mapunuan ang mga pangangailangan dito sa bahay. Isa pa, pagpasensyahan mo na rin kasi ako. Umasa na lang ako ng umasa sa iyo. Malakas pa naman ako pero hindi na ako nagtrabaho. Gusto ko rin naman talaga na makapagretiro kayo na maaga. Kasi ilang taon din kayo nagtrabaho sa barko, Pa. Malayo sa amin. Kaya pagpasensyahan nyo na rin ako. Gusto ko na rin po kasing bumuo ng sarili kong pamilya. Nauunawaan ko. Ang sama-sama lang ng loob ko kasi tinawag ako ni Mama na walang utang na loob. Halos 10 taon ako nagtrabaho para sa pamilyang ito. Ngayon lang ako nagsabi, naiisipin ko na rin ang sarili ko. Masama ba yun? Hayaan mo lang. Kakausapin ko mama mo. Paliliwanagan ko siya. Pasensya ka na kung nararamdaman mo yan ngayon, Kate. Pero ito ang sasabihin ko sa'yo. Hindi mali ang desisyon mo. Naparito po ako para formal na magpaalam sa inyo tungkol po sa plano namin ni Kate na magpakasal 2 buwan mula po ngayon. Kuya, akong best man, ha? Lagi, doon ka muna sa labas. Hindi ka kasali sa usapan. Oo na. Basta, Kuya Romel, best man ako, ha? Matagal na po namin itong pinagplanuhan. Wala namang problema. Magpakasal na kayo. Kasi mag-e-expire na materis ni Kate. At isa pa, baka kapag natagalan pa, hindi na yan makapag-asawa. Kasi puro na lamang kami ang iniisip niyan. Ma, Kate, anak, pasensya ka na sana nung una, hindi kita naunawaan. Pero nang lumaon, napagtanto kong tama nga naman. Hindi mo maaaring isakripisyo ang sarili mo mga plano para lamang sa amin. Kailangan mo na ring bumuo ng isang pamilyang pagtutuunan mo ng oras. Atensyon, pagmamahal. salamat sa pagkunawa, Ma. Salamat po. Bukas na bukas din. Maghahanap na ako ng mga ninong at ninang ninyo. Hindi madali, pero kailangan talaga nating magbigay ng ultimatum sa pagsuporta sa ating mga pamilya. Lalo na sa mga nais na ring lumagay sa tahimik. Siguro, kagaya ko, hindi welcome ang ganitong idea pero lahat naman ay nadadaan sa mabuting usapan. Ako po si Kate at ito ang aking buhay. Ang pagtulong ng anak sa kanyang pinagmulang pamilya ay hindi dapat maging isang uri ng obligasyong kailangang tuparin, kundi isang gawaing bunga ng pagkukusa. Mga ragsiganap, Susan Robles,
Junel Benamin, June Martin Legaspi, Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Kate. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang may bahay na ang tanging hangad ay ang pagkakaroon ng kapayapaan ng isip at damdamin sa pagitan ng mga salimuot na nangyayari sa kanyang buhay. Siya ay si Nelia. Sa mga unang taon na naging pagsasama namin ni Aldo, inakala kong likas lang sa kanya ang pagiging malinis at organisado. Pero nang lumaon, hanggang sa aming pagtanda, ay napansin kong hindi na normal ang kanya mapaulit-ulit na nakagawian. Nasa huli ay may tuturing na palang isang uri ng disorder o nakaalarmang karamdaman. Aldo? Aldo, nasaan yung refrigerator natin? Saan mo na naman ba ipinuwestong tao ka, ha? Uy, dito sa malapit sa pintuan. Para nga ako yung singaw ng init ng motor, hindi nakukulob dyan sa loob ng kusina. Ang layo nga kasi sa lutuan. Ano, kailangan kong pumunta doon sa may pintuan para lang kunin yung mga irerekado ko sa pagluluto. Uy, huwag ka nga masyadong mareklamo, Nelia. Saka yung tono mo, para bang krimen na yung ginawa ko Ang liit lang ng bahay natin, ha? Konting kembot lang. Kaya, andito ka na sa harap ng ref. Oh. Ang sa akin lang naman, wala nang kapanatagan ang mga gamit dito sa bahay. Kung may buhay lang yung mga yan, tiyak na hilong-hilo na rin sa paglipat-lipat mo sa kanila kung saan-saan Alam mo, Nelia, pinaiinit mo ulo ko Huwag mo na lang akong kinukontra sa ginagawa ko, pwede, ha? Hindi mo na unawaan kung anong klaseng stress ang sumasanib sa akin kapag hindi ko na ipupwesto ang mga bagay-bagay sa lugar na gusto ko. Magandang umaga po, Chodolpo. Ikaw pala, Ariel. Mukhang marami po kayong tanggap na trabaho dito sa vulcanizing shop nyo, Oo linggo pero ang daming customer. Ikaw ba, saan ang lakad mo? May bibisitahin lang po akong site na pagtatayuan namin ng isang bagong building, Chong. Ba, mainam pala't may kasunod na agad ang project na natapos mo kamakailan lang. Opo, medyo sineswerte po sa proyekto. Maiba ako. Ang tatay mo nga pala, kumusta? Nako, nandun na naman po sa bahay at nagtatalo na naman sila ni Inay sa mga bagay-bagay. Alam niyo naman pong Itay, mabilis uminit ang ulo. Ganun ba? Hayaan mo, isang araw dadalawin ko ang tatay mo. Matagal-tagal na rin kaming hindi nakapagkwentuhan sige na't baka mahuli ka na sa pupuntahan mo. Sige po, Chong. Alis na po ako. Sige. Magandang umaga po ulit. Mag-iingat ka dyan sa pagpapatakbo ng motor, ha? Opo, Chong. Salamat po. Hoy, Aldo! Venus? Ano? Bakit nandito ka? Wala na kasi akong pera no? Ano ba yan? Gutom na ako. Masama kayo sa mag-isa Huwag magutom. kang yumakap. Di ba sabi ko sa'yo, sa park na lang tayo magkita? Ay, ang tagal
mo ang sumipot. Kanina pa ako nag-iintay sa Edo, no? Nilamok na ako't lahat. Pero hindi ka pa rin dapat nagpunta rito. Baka pakis ng sinenya. Alam ko, makikita tayo. Ay, talagang magigising siya! Papalang- Dahil sisigaw ka ng sisigaw dito kapag hindi mo pa rin ako binigyan ng pera! Ano? Akin na yung pitaka mo! Bilis! At hindi ako nagbibiro sa sinabi ko! Talaga mag-iskandalo ako dito! Tama na! Ayoko na! Si Aldo, Ayoko na! Pagod na ako. Ayoko na. Diyos ko, Aldo! Bakit mo sinira yung mga gamit natin? Ang television natin basag na screen. Hirap na ako, Nelia. Ayoko na. Pero bakit hindi ko pa rin makontrol ang sarili ko? Pagpalit-palitin ang lugar ng mga gamit natin dito sa bahay. Pakiramdam ko, palaging magulo ang paligid ko. Ang isip ko. Kaya kailangan kong gawin ito ng paulit-ulit. Aldo, ang mabuti pa magpahinga ka muna sa kwarto mo para bumabayang ano ang nararamdaman mo. Hayaan mo na yung mga kalat na yan. Ako na magliligpit ng mga yan. Hindi. Ako mag-aayos ng mga yan. Kailangan ko ayusin ang mga yan. Halika na. Ayusin ko Ititimpla muna. na rin kita ng mainit na gatas para Hindi. kumalma ang pakiramdam mo. Tara na. Baka kailangan mo lang talaga magpahinga. Nag-aalala na rin ako sa nangyayari kay Itay. Masyado na siyang nagiging violente nitong mga nakaraang araw. Pati si Inay, minsan nasasaktan na niya kapag nagwawala siya. Hindi kaya may obsessive-compulsive disorder si Itay, Kuya? Yun bang obsession sa isang bagay na paulit-ulit na gumugulo sa isip niya at hanggat hindi niya yun nagagawa, lalong lumalala ang kanyang pagkaligalig? Yan ang paliwanag ng professor namin sa psychology na isang clinical psychologist tungkol sa mga taong may OCD. Mabuti nga sana kung mapipilit nating magpatingin sa doktor si Itay para masolusyonan yung mga dinaranas niya. Sabi pa ng professor namin maaari raw mauwi sa psychosis Ha? o pagkabaliw kapag napabayaan ang pagiging OCD ng isang tao. Yun ang ikinatatakot ko. Lalo pat iba na ang mga ikinikilos ni Itay nitong mga huling araw. Anong gagawin natin? Teka, baka pwede nating hingi ng tulong ni Chong Dolpo. Ha? Baka makinig sa kanya si Itay. Aldo? Anong ibig sabihin nito? Sino yung babaeng buntis na yan na kasama mo? Sandali, teka lang ha. Magpapaliwanag ako, Nelia. Girlfriend ako ng asawa mo. Okay, alam mo na. Totoo ba ang sinasabi ng babaeng to, Aldo? Bakit ba kasi ayaw mong maniwala? Inamin ko na sa'yo, di ba? Nelia, mabuti pa. Tayo na umuwi. Ha? Sa bahay na lang tayo mag-usap. Ay, ha? nako, Halika na. Aldo. Hindi kayo uuwi. Venus. Dahil ako, ang gusto ko, mamili ka ngayon sa aming dalawa ng asawa mo. Ha? Ako o siya? Sumagot ka! Tiniis ko naman lahat, hindi ba, Aldo? Mula sa pagbuwala mo sa kanin na malata, sa isda na dapat ikaw mo ay prito ko kaysa sa sinabawang ko. Mula sa masasakit na salitang tinatanggap ko sa iyo kapag hindi agad ako nakasunod sa utos mo. Nelia. Pero hindi ko matatanggap yung panluloko na tuklasan ko dahil dignidad ko na ang sinisira mo. Nelia, ano ka ba naman? Kayang-kaya ko namang kalasan si Venus kahit anong oras. Binuntis mo? Paano mo kakalasan? Hindi ako ang ama ng dinadala niya. Ano ibig sabihin? Nagpapakabayani ka? Inaako mo ang anak sa kanya ng iba? Naawa lang ako sa kanya. Kaya sinamantala mo na rin na pagiging minor de edad niya, ganon. Nagbabanta siyang magpapakamatay kapag nakipag-iwalay ako sa kanya. At ako, Aldo, kung magpakubatay
kaya ako dahil sa ginawa mo. Napakasakit. Lahat ng pagtitiis ko sa pakikisama sa iyo, ito lang pala magiging kapalit. Mas pinili mo magpalinlang sa isang babaeng na hindi mo naman alam kung saan nagmula. Kaysa sa akin na asawa mo na simulat sa Paul, umako sa mga kakulangan mo, sa mga kahinaan mo. Bata pa lang ang tatay nyo. Nakita ko na rin ang mga nakababahala niyang kilos noon. Pero inakala ko ngang likas lang sa kanya ang pagiging malinis at organisado. Kung kaya hinayaan ko lang siya sa kanyang ganong routine. Isa po ang genetics sa mga sanhi ng pagiging obsessive-compulsive disorder, Chong. Oo. Si Inay, parehong-pareho ng kondisyon ng inyong ama. Gusto po namin ipagamot si Itay, Chong. Sana po, matulungan niyo kami kumbinsihin siya. Alam po namin nakikinig siya sa inyo bilang nakatatanda sa kanya. Sige. Ako na ang bahalang kumausap sa kanya. Sa kalagayan niya ngayon, kailangan na nga niyang maipagamot. Maraming salamat pa rin sa pag-aasikaso mo sa akin, Nelia. Sa kabila lang, napakarami kong kasalanan sa iyo. Siguro nga, na habang pinagsisilbihan pa rin kita, isang paraan pa rin to na pagpapatawad ko sa mga pagkakamali mo. Bukas daw ang appointment ko sa clinical psychologist na professor din pala ni Lara. Wala din naman akong ibang hangad kundi ang pagaling mo. Para mas makaagapay ka pa sa buhay. Kahit para na lamang sa sarili mo. Para sa ating dalawa, Nelia. Gusto kong magkasama pa tayo habang buhay mula sa mga sandaling ito. Gawin mo, Aldo. Gawin mo. Dahil ako kaya kong ipaubaya ang pansarili kong mga kapakanan para lang sa katiwasayan ng pagsasamang ito. Tulad ng sinumpang ko, nakasama ka sa harap ng altar. Sa ngayon, patuloy pa rin sumasailalim si Aldo sa traditional therapy hinggil sa kanyang kondisyon. Malaki na ang kanyang ipinagbago sa pagtrato sa mga bagay sa kanyang paligid, lalo na sa akin. Ako si Nelia, at ito ang aking buhay. Nakasalalay sa atin ang tunay na katuturan ng buhay. Mula sa ating pangunawa sa mga bagay hanggang sa maibibigay nating apeksyon sa ating mga minamahal. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, Lionel Benjamin at Susan Robles sa papel na Nelia. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Boboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Isa na naman pong kasaysayan ang kapupulutan ng aral sa buhay. Ito ay ang kasaysayan ni Stacy. Tapos ako ng marketing, kaya nakapagtrabaho ako sa isang malaking advertising company. Mula noon, pinangarap ko ng umasenso, yumaman. Pero hindi yun natupad dahil nabuntis ako ni Vince.
Ganun pa man, kahit na mag-asawa na kami at may anak, hindi niya ako pinatigil sa aking trabaho. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Sa atin ang malaking LED TV na yan, Stacy. Sabi ko na magugulat ka eh. Oo, binili ko, Vince. Saan ka kumuha ng pera? Sa bonus ko. May naipasok na naman kasi akong kliyente sa company namin. Kaya meron na naman akong bonus. Bumili nga rin ako ng aircon para doon sa kwarto natin. Ano? Di magiging mahal ang kuryente natin. Okay lang yun. Pareho naman tayo may trabaho. Basta ang importante, komportable tayo. Meron nga tayong sariling bahay, wala namang laman. Kailan natin ito lalamnan? Pag matanda na tayo? Ayoko nga. Ay nako, tiyak na papalakpak na naman ang tenga ni Stacy pag nalaman niyang may bagong kliyenteng ipakakausap si boss sa kanya. Ang laki talaga ng tiwala ni boss kay Stacy, no? Imagine, siya ipadadala kay Don Julio para himukin nyo na mag-invest sa company natin. Kasi magaling naman talaga siya. Para bang pag siya ang humarap, hindi ka na makakatanggi. Sabihin mo, Dexter, she's using her charm. Nicole? Totoo naman eh. Napapa-charming siya. Good morning, guys! Good morning. Good news for you, Stacy. Really? Oh, ano yun, Dexter? Oh, ikaw na magsabi, Nicole. Ano ba? Bakit ba nagtuturoan pa kayo? Ano ba yun? May pinakabagong kliyente ang company natin. Pinakamalaki ito. And according to our boss, ikaw ang padadala niya para kumausap sa kanya. Wow! Good to know. Ay, bonus na naman yan for me. Sino naman yung kliyente na yon? Si Don Julio Madrigal. Pero, ingat ka sa kanya. Dahil sabi ni boss, hustler daw yun sa chicks. Nakakaya naman sa'yo. Ikaw pa nag-treat sa akin sa restaurant na ito. Oh, it's okay, Don Julio. Anyway, kliyente naman namin kayo, kaya sagot ito ng company. Stacy, pwede kayang Julio na lang itawag mo sa akin? Para kasing masyado na akong matanda kapag tinatawag mo akong Don Julio. Hindi naman ganun ang itsura ko, di ba? Sa bagay, you are right, ha? Baby face ka nga eh. Kung titingnan ka, para kang kasing edad ko lang. Okay, Tam. Thank you. Kung ganun, Julio na lang itatawag mo sa akin. Ha? Okay, Julio? Okay. Can we eat now habang pinag-uusapan natin yung proposal? Oh, sure. Oh, wait. Aayusin ko yung food mo. You know what? Hindi ka lang maganda. Matalino at smart. Maalalahan mo pa. Ganito talaga ako sa mga tao na gusto ko. Palagay ko, pagkakasundo tayo. Because the feeling is mutual. Talaga? Yeah. Bigay sa'yo ni Don Julio ang necklace na yan? Oo. Ang mahal niya na. Bakit kanya binigyan ng ganyang kamahal na alahas? Wala lang, Nicole. Natuwa lang siya sa akin. Di ako naniniwala. Aminin mo na. Tayong dalawa lang naman eh. May relasyon kayo, no? Sige na nga. Aaminin ko na. Meron naman akong tiwala sa iyo eh. Tama ka. Kami na nga. Ay, swerte mo, girl. May malaking bonus ka na sa company. May Don Julio ka pang sugar daddy. Kaya lang, paano na si Vince? Nicole, mahal kong asawa ko. Pera at connection lang. Ang habol ko kay Julio.
to, Dexter. Inamin mismo sa akin ni Stacy, may relasyon sila ni Don Julio Madrigal. Babaeng yun. Pinagtak sila ng kaibigan natin. Kaya nga naiinis ako eh. Wala kasiyahan. Malaki na nga ang income niya dito sa office. Nagawa pa niya makipagrelasyon sa iba. Para sa pera. Kawawa naman si Vince. Dexter, hindi na dapat magtagal ang panluloko ni Stacy sa asawa niya. Dapat nito malaman ni Vince. Stacy. Man, tulog ka na ba? Ba, Vince? Antok na ako. Maaga pa lakad ko bukas. Miss na kasi kita eh. Ha? Sa ibang araw na lang. Marami pa namang time para dyan. Hayaan mo na Stacy. ako matulog. Oh, Nicole. Andito ka rin pala kina Dexter. Oo, Vince. Kaming dalawa ni Dexter ang may sasabihin sa'yo. Oy, mukhang seryoso ah. Bakit? Kayo na bang dalawa? Pakakasal na kayo? Wala kaming relasyon ni Nicole, Vince. Tungkol sa asawa mo, sasabihin namin sa'yo. Ha? Kay Stacy? Bakit? Anong tungkol sa kanya? Sige, sabihin niyo. Vince, huwag ka sanang mabibigla. Si Stacy, may karelasyong ibang lalaki. Ano? Bawiin mo sinabi mo, Dexter. Teka, Bawiin mo! Iwan mo ang kwelyo ko. Nasasakal ako eh. Vince, bitiwan mo si Dexter. Wala siyang kasalanan. Totoo ang sinasabi niya. Totoong sinasabi niyo. Sinong karelasyon ni Stacy? Sino? Bakit ngayon ka lang, Stacy? Wala ka namang pasok sa office? Saan ka galing? Nay, narito pala kayo. Bakit parang galit kayo? Sagutin mo ang tanong ko. Saan ka galing? Sa isang kliyente. Sinamahan ko siya kasi birthday niya. Ay, alam niyo na, nagpapalakas kami para mag-invest siya sa company namin. Sinungaling? Bakit ba niyo ako sinampal, na? Dahil hindi lang ang asawa mo niloloko mo, pati ako! Ano? Teka, hindi ko kayo maintindihan. Anong ibig niyo sabihin? Nakita kita kanina habang naghihintay ako ng taxi. Oh. May kaakbay kang lalaki. Sumakay kayo sa isang magandang kotse at hinalikan kanya. Noy. Sino ang lalaki yun? At bakit mo pinagtataksila ng iyong asawa? Wala yun. Kliyente lang namin si Julio. Natukso lang ako makipagrelasyon sa kanya dahil nga doon sa mga binibigay niya sa akin. Sa koneksyon niya at sa pera. Pero hindi ko siya mahal. Walang iya ka talaga. Ang sama mo. Layuan mo ang lalaking yun. Pag hindi mo ginawa, sasabihin ko mismo kay Vince ang kalokohan mo. Huwag, Nay. Ayoko mawala sa akin si Vince. Ayoko. Sinungaling ka! Vince! Vince? Kanina ka pa ba yan? Oo, Inay. Narinig kong lahat. Magpapaliwanag ako, Vince. Sapat na narinig ko sa inyo ni Inay. Maging ang mga nalaman ko sa office mates mo. Vince! Nasusuklam ako sa iyo, Stacy. Vince! Nasusuklam ako sa iyo! At nakita rin pala ni Alin Loretta si Stacy at si Don Julio. Oh, Dexter. Narinig ko ang pag-uusap nila. Napakasakit, pare. Narinig ko na inamin ni Stacy sa biyanan ko ang
Ang ugnayan nila ng lalaking yun. Na pera at collection daw sa trabaho lang ang gusto niya sa Don Julio na yun. Sobra kasing ambisyosa ang misis mo, Vince. Hindi marunong makontento. Nangihinayang ako sa katarapatan, pagmamahal na iniukol ko sa kanya. Wala pala siyang kwentang babae. Nasilaw siya sa mga bagay na material. Ihiwalayan ko na siya, pare. Sigurado ka ba na yan ang gusto mong gawin? Vince, anong ibig sabihin nito? Bakit nandito sa sala lahat ng gamit mo? Hindi pa ba maliwanag sa'yo? Aalis na ako. Maghihiwalay tayo. Hindi. Maawa ka. Huwag mong gawin ito. Maawa! Bakit naawa ka ba sa akin? Ang wasakin mo, ang dangal ko? Patawarin mo ko. Pangako hindi na mauulit yun. Talagang hindi na mauulit. Dahil iiwan na kita. Wag! Wag! Mahal kita! Kailangan kita! Hindi mo ako tunay na mahal, Stacy. Sarili mo lang ang minahal mo. Kaya nagawa mo wasakin ang dangal ko. Bibi! Huwag mo akong hawakan! Kahit lumuhod ka pa, hindi na magbabagong pasya ko. Hindi na kita kayang makasama pa. Alis na ako. Vince! Vince! Huwag mo akong iwan! Vince! Nagkahiwalay kami ni Vince dahil sa aking pagkakamali. Napakasakit. Dahil doon, lalo kong nadama kung gaano ko siya kamahal. Hanggang ngayon, inaasam ko pa rin na mapatawad ako ng aking asawa. Sana po ay kinapulutan ninyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Stacy, isang account executive. At itong aking buhay. Hindi masama ang pangarap. Ang hangarin na ito ay magkaroon ng katuparan. Ngunit huwag sanang isakripisyo ang dangal ng ama ng tahanan. Sapagkat ito ay hindi matutumbasan ng gaano mang kayamanan. Mga nagsiganap: June Martin Legaspi, Chiquit del Carmen Amor, Janelle Benamin, Susan Robles, at Rosana Villegas sa papel ni Stacy. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Boboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.